Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palapakan po natin ng malakas ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Praise the Lord. Tayo magkaisang dumalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, nilalahati namin ang dakilat, banal, makapangyarihang pangalan, mahal na Panginoong Yesus, O Diyos, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magsasabi na kay Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Sinasamba ka namin sa oras na ito. Muli salamat sa nupay mo, O God, sa unang dalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, and Time Prophet. Salamat sa matamis at banal na presensya sa mga testimonyo namin na pakinggan. Minsan ang panarito kami, O Diyos, patawarin kami sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala, sana kami nasumpungan na hindi mo kinalugdan. Igawad mo yung habag kapatawaran at pagpalain mo kami lahat. Minsan ang pa sa aming pakikinig sa iyong banal na salita, kayong maglagay ng salita sa aking labi. Wala po akong magagawa sa ganang akin. Alisin na naman sa gabalad lang, gawa ng kaaway, doubts, and belief, hindrance, confusion. We command you to cast out in the name of Jesus. Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. At tayo po dadako na po sa ating pagkikinig ng banal na salita ng Diyos. Una't higit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Amen. At tayo pinagbibigay ng dobleng paggalang sa ating beloved parents in the Lord. Patuloy nating inaalala ang mga gintong aral at turo ng ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida and our beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. And greetings also to the beloved Almeida family, sa kanilang mga beloved pamilya, sa lahat ng ating mga kapwa manggagawa, sa lahat ng ating mga kapwa mananampalataya, at sa ating mga bisita, magandang hapon. Happy Sir Sunday worship. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Habang binabasa ko ang salita ng Diyos, mga minamahal, ako po'y nagagalak ang aking puso sapagkat ang ating pagtitipong ito'y tinatawag na Great Congregation of the Saints. Everybody say, amen. Tayo po'y mga binanal ng Diyos. Ever say amen. Sabi nga, hindi tayo mga ordinaryong tao, tayo tagalangit. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. You are citizen of heavenly citizen. Ever say amen. Kaya mga minamahal, pag tayo nakatayo dito, mga minamahal, buong paggalang natin na harapin ang dakilang Diyos na sa ating kalagitnaan. Ever say amen. Tayo po'y mga hari. We are tinatawag na mga minamahal, mga priest, mga hari. Ever say amen. Kaya tayo po mga minamahal, napakapalad sa araw na ito, mga minamahal. Praise the Lord. Ang ating topic, mga minamahal, itong tinatawag na pilgrims in a pagan land. Pilgrims in a pagan land. Pag sinabing pilgrims, strangers, mga manglalakbay, estranghero, amen, sa tinatawag na pagan land. Yung pagan, mga minamahal, pagano? Pag sinabing pagan, mga minamahal, who does not acknowledge your God, amen. Hindi siya kumikilala sa iyong Diyos, not acknowledge, mga minamahal, not acknowledging the God of Christianity. Hindi niya kinikilala ang Diyos ng mga Kristiyano. Mga minamahal, ito po tinatawag na pagan lands. Evidences of a pagan land, mga minamahal, ito tinatawag na mga deism, humanism on the increase. So tayo po ngayon ay nandito sa tinatawag na pagan land, sapagkat napakaraming taong hindi naniniwala na may Diyos, at tinatawag na easy divorce and tinatawag na abortion. So pag tao walay takot sa Diyos, napakasimple lang sa kanya yung tinatawag na mga minamahal na easy divorce and abortion. Homosexuality and same-sex marriage. So naglipa na ngayon ang mga tinatawag na homosexuality, lesbianism, amen,
practices homosexuality, practices same-sex marriage. Mga minamahal, lalaki, kapwa lalaki kinakasal. Amen. Kapwa babae kinakasal. Pero sa Biblia, mga minamahal, dalawa lang uri ang nilalang ng Diyos. Amen. He created man and woman. Amen. So, yun lang po ang atin for creation ba? Mga minamahal. Hindi po parehas na lalaki ang nilalang ng Diyos. Amen. Babae at lalaki para sa procreation, para sila'y magdumami. Amen. So mga minamahal, radical of Christian faith, mga minamahal, talagang pinuusig ang mga Christian pananampalatayang Kristohanon and removing God's from public discourse. Kaya mga minamahal, kahit sa ibang bansa, bawal na magdala ng Biblia, bawal about God. Amen. So sabi po ng Biblia, we are living in a pagan land. So tinatawag tayong pilgrims, manglalakbay sa ibang bayan. Kindly open your Bible. Dito muna tayo mga minamahal, kindly open your Bible from the book of Ephesians, o Philippians muna tayo. Philippians chapter 3 verse 20 muna, pakidagdag muna natin ito sandali. From the book of Philippians chapter 3 verse 20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, ang talata ay 20. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen. Isa pong malakas na palakpak para sa mabait na Diyos. Ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. So, our conversation is in heaven, sabi ng English. Conversation from Greek word, mga minamahal, tinatawag ito mga minamahal from Greek word, tinatawag philetioma. Ibig sabihin, citizenship. Ang ibig sabihin, ang ating pagka-citizenship, our conversation or citizenship or homeland is in heaven. Amen. Our homeland is in heaven, mga minamahal. First and foremost, our citizenship is in heaven. Mga minamahal, not of this world. Sabi po ng Biblia, we have become strangers and aliens on the earth. Amen. In regard to our life, walk, values, and direction, heaven is now our tinatawag na fatherland. So, we have been sabi po mga minamahal, heaven now is our fatherland. We have been born from above. Our names are written on heaven's register. Our lives are guided by heavenly standards, and our rights and inheritance are reserved in heaven. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Our name are registered in heaven. Amen. Ang inyong pangalan ay nakasulat sa langit. Ikaw, sino man ikaw, ang pangalan mo nandoon na nakasulat sa langit. Amen. Naalala natin mga minamahal yung merong cancer sa breast, doon sa Tabunok. Sinabi ng Cebu doctor na 6 months to live. Pagkatapos dumalo sa ating gawain sa Tabunok, meron siyang cancer sa breast, tumutuloy yung nana at dugo. Naalala niyo yung kanyang patutuo? Nang siya'y lumapit sa mahal na Panginoon, galing sa Cebu doctor, 6 months to live, chemo na siya. Pero nang siya'y tumanggap sa mahal na Panginoon, sa paglukso niya ng hallelujah, praise the Lord, may nalaglag sa kanyang dibdib. Pag uwi niya sa bahay, tininan sa blouse, yung sa salamin, binuksan yung kanyang blouse, natuyo yung nana at dugo sa kanyang dibdib. At pagkatapos siya'y nanaginip, ang kanyang panaginip ay ganito, merong nakalinya sila, nakadamit puti. Pagkatapos mga minamahal, pagpasok doon sa malaking bahay, merong gate,
Merong nakaupo doon sa information. Paglapit niya, titingnan mo na yung pangalan mo kung nandoon ka ba. Nang siya'y lumapit, wala doon ang kanyang pangalan. Sabi nung nakaupo doon, tandali, kinuha yung libro. Anong nakalagay sa libro? Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pagbukas niya sa libro, nandito ang iyong pangalan. Sabi niya, yan ang simbahan namin sa lupa. Anong sabi doon? Ito ang iglesia nakarehistro dito sa langit. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. So your name are registered in heaven. Never see man. Sabi po mga minamahal, our conversation is in heaven. Our fatherland is in heaven. Tayo po pala mga minamahal, pag tayo po'y lumapit sa Diyos, naglingkod sa Diyos, ang kayong pangalan ay sinulat sa aklat ng buhay. Sabi ng Biblia, whosoever was not found written in the book of life shall be thrown into the lake of fire. Sabi ng Biblia, ang hindi masumpungan nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon sa impyerno. Sabi ng mahal na Panginoon, huwag tayong matuwa na gumaling ang iyong sakit karamdaman. Matuwa ka sapagkat ang iyong pangalan nakasulat sa langit. Amen. Tagalangit ka na. Huwag mong pabayaang mabura ang iyong pangalan sa langit. Amen. Yun ang ating bantayan ngayon, mga kapatid. Abang tayo naglilingkod sa Diyos, tagalangit na tayo. Pagdating ng panahon, kandidato ka na, parang graduation ba? Pag tumugtog na yung graduation, mga minamahal, tatawagin na isa-isa. Napakasarap pakinggan, mga minamahal. Kandidato ka sa langit, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Di ba, mga minamahal? Amen. Pero yung mga bulakbol sa pag-aaral, yung bulakbol ba, yung ayaw magsinsiro, pagdating ng graduation, doon sa tabi-tabi, wala silang makasama sa graduation. Amen. So sa atin mga minamahal, tayo po'y tagalangit na. Maliwanag pa sa sikat ng araw na ang pangalan mo'y nakasulat sa aklat ng buhay. So sabi ng Biblia, our citizenship is in heaven. So tagalangit na tayo. So ngayon, tagalangit tayo, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, praise the Lord. Mga minamahal, our lives are guided by heavenly standards. Amen. By heavenly standards, and our rights and inheritance are reserved in heaven. Meron ka palang kayamanan sa langit. Amen. Kung dito sa bangko, wala kang piso, pero sa langit, limpak-limpak doon ang kayamanan mo. Amen. Our inheritance is in heaven. Walang magnanakaw doon. Kaya sabi nga ng mahal na Panginoon, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Merong taya, merong kalawang, merong magnanakaw na manakaw, subject for vulnerable, masisira, mga minamahal yung pera niyo. Amen. Iiwanan natin yan, mga minamahal, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Amen. Napakalaki ng kayam deposito mo sa langit ngayon. Amen. Kumbaga sa World Bank, mga minamahal, nandoon yung gold mo. Amen. Sa atin, nandoon ang ating kayamanan nandoon sa langit. Yung pagdalo mo, dumalo si Esther, check. Amen. Nagbigay siya, check. Amen. Nang buhay na may kabanalan, check. Amen. Yun to'y pag-iipon ng kayamanan sa langit. Kaya mga minamahal, our standards guided by the heavenly standards. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos dito, tinuturo natin yung salita ng Diyos without any compromising. Compromising, mga minamahal, pag sinabing compromising, hindi natin itinuturo ang salita ng Diyos ng mga our dearly beloved and honorable parents in the Lord. They preach the whole essence of the Bible. They preach God is love. They preach God is full compassion. They preach God is merciful. But also, they preach, mga minamahal, the indignation of God, the wrath of God. Bakit? Para tayo ay mapabuti sa harap ng ating mahal na Panginoon. Amen. So, godly standards. Kaya yung ating kasuotan, yung ating pananalita, yung ating buhay, lifestyle, amen, ay guided ng banal na salita ng Diyos. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. So, mga minamahal, sa ngayon, tayo po'y manglalakbay, pilgrims.
Kindly open your Bible from the book of 1 Peter, chapter 1, o chapter 2 muna tayo. Chapter 2, verse 11 to 12. 1 Peter, chapter 2, verse 11 to 12. 1 Peter chapter 2 verses 11 and 12. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they may speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Amen. Dito po sa aklat ng Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, ang talatay 11 hanggang 12. Mga minamahal, ipinamamanhig ko sa inyong tulad sa mga mag-ibang bayan ay nagsisipaglakbay na kayo'y magsipapipigil sa mga masasamang pita ng laman na nakipaglaban sa kaluluwa, na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad na nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Amen. Praise the Lord. Isa pong malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. So mga minamahal, to live as a pilgrims, there is tinatawag na a mindset to adopt. Amen. There is a mindset to adopt. Merong 4 yan eh. A mindset to adopt, a war to fight, a lifestyle to maintain, and a day to remember. Amen. 4 yung sinabi ng ating nabasa dito. 4 na bagay na dapat nating isipin o unawain bilang tinatawag na to live as a pilgrims. Mga minamahal, to live as a pilgrims, there is a mindset to adopt. Amen. Balik natin sa verse 11 muna. Kindly, IT, praise the Lord. Ano po yung mindset? Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts. Amen. Ito yung buhay natin ngayon. Abstain from all fleshly lust. Ito yung tinatawag ng mindset to adapt. Everybody say amen. Amen. Naintindihan na po natin mga igsoon. Gusto nga palakpak para sa atong Ginoo, mga igsoon. Amen. Bilang Kristohanon ng alagad sa Diyos, mga lumalangyaw kita nining kalibutan na everybody say amen. Ang atong mamamayan o mga kaigsuunan ng atong pinunood nga atong puloy-anan tuwa sa langit, everybody say amen. So ingon sa balang kasulatan na dunay tinatawag na mindset to adapt atong unahon-unahon na ato kini nga pagabuhaton. Amen. Atong ipamukinabuhi. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Amen. Merong mindset to adapt. Sabi po ng ating nabasa, mga minamahal, dearly beloved, as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust. Isalikway ninyo ang kailibgon sa unod. Amen. Ang tanang kahilayan, sabi ng Biblia, isalikway. Pag Kristohanon ka na, di ka na dapat manginabuhi diya sa kahilayan. Amen. Abstain from all fleshly lust. Kining kailibgon sa unod ba? Kining mga kaisunang mga pleasure sa unod. Kinang lang pag Kristiyano na tayo, putol na yan. Amen. Oh, mga minamahal, ganun po ang pagiging pilgrims. Kaya ang ating buhay, iba na ngayon ang takbo ng ating buhay. Hindi na tayo nakaayon sa kung anong meron tayo noon. Social tayo nung araw. Amen? Kailangan social, barkada, social, inuman. Social, mga minamahal ang buhay natin nung araw. Pero ngayon tayo naglilingkod sa Diyos, iba na ang takbo ng ating buhay. Amen. Wala na tayo sa makamundong kasosyalan, kundi tayo po ay nasa kabanalan sa pagpupuri, sa paglilingkod sa Diyos. Another thing, sabi po ng Biblia, to live as a pilgrims, there is a war to fight. Amen. Sabi ng Biblia, there is a war to fight, which war against the soul. So pag Kristiyano tayo, nakigbisog ta. Amen.
Sa mayong pakigbisog, sabi na, fight with a good fight. Amen. Makigbisog ka sa mayong pakigbisog. So, mga minamahal, meron tinatawag na a fight. Mga minamahal, there is a war to fight. Ibig sabihin, warfare. Pakigbisog kining Kristiyano. Never see man. Kaya pag Kristiyano tayo, hindi tayo pwedeng mag-banjing-banjing. Sabagat meron tayong kaaway. Although we are overcomer and delivered from the power of darkness, but Satan will become a threat to us. Ever see men? Manatili siyang threat sa atin dahil gusto niya na tayo po'y hilahin pabalik. Ever see men? Kaya sabi namin, there is a war to fight. Kaya ang pagkristyano, kailangan nating lumaban. Kailangan nating makigbisog. Ever see men? Pag hindi ka lumaban, matatalo ka. Lumaban ka. Everybody say amen. Ang ating kaaway, talunan. Ever say amen? Talunan ang ating kaaway, mga minamahal. Kapag tumayo tayong matatag, mga minamahal, takot sa atin ang ating kaaway. Parang aso ba? Yung aso, mga minamahal, takot na yan eh. Pero kapag tumayo kang matatag, mga minamahal, takot po yung aso. Dahil dati na siyang takot sa'yo. Ever say amen? Ganon sa paglilingkod sa Kristiyano, tayo po yung mga anak ng Diyos. Meron tayong Espiritu ng Diyos. Meron tayong kapangyarihan. Sabi na, you shall receive power. Ever say amen? Power from high. Power to resist devil. Power to overcome Satan. Power, moment, to cast out demons. Ever say amen? And over the power of the enemies. Sabi na to, tread the serpent and scorpions. Yurakan mo lang yung alakdan and scorpions. Serpent and scorpion represent, mga minamahal, sa evil forces. Ever say amen? Pag tayo po'y meron kapangyarihan, yapakan mo lang si Satanas, walang magagawa ang kaaway sa'yo. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, ang tukso, nandiyan ang tukso. Yun daw tukso, para daw yung ibon lumilipad sa ulo mo ba? Pwede siya lumipad, pabayaan mo siya maglipad-lipad. Pero huwag mo pabayaan mangitlog yung ibon sa ulo mo. Tama ba ako, mga minamahal? Kapag mo iput na yun, tawag dyan, iputin ka sa ibon, tumai ba? Huwag mo muna pabayaan tumai yung ibon sa ulo. Pabayaan mo siya lumipad-lipad. Huwag mo pabayaan tatay siya sa ulo mo. Huwag mo pabayaan mangitlog siya sa ulo mo. Ever say amen? Ganon ang temptasyon. Dumadaan-daan lang yan. Pabayaan mo. Ever say amen? Huwag mong pabayaan pumasok sa puso mo ang temptasyon. Never say, praise the Lord. So there is a word, sabi ng Biblia, to fight. Pangatlo, to live as a pilgrims, mga minamahal, there is a lifestyle, mga minamahal, there is a lifestyle to maintain. Ever say amen? Amen. Sabi ng verse 12 nating nabasa, sa verse 12, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the days of visitation. Ever say amen? Meron tayong lifestyle ba to maintain? Ano bang lifestyle ng Kristiyano? O anong lifestyle natin? Ang lifestyle natin, magpuri sa Diyos, manalangin, mag-ayuno. Ever say amen? Ang lifestyle natin, mag-share ng gospel. Ever say amen? Ang lifestyle natin, bahay, trabaho, simbahan. Ever say amen? Nung araw, ang trabaho ninyo, bisyo dito, bisyo doon, magdamag doon, isang linggo doon. Mga minamahal, yun ang buhay natin nung araw. Ever say amen? Nandun sa casino, nandun sa mga beer garden, nandun sa mga nightclub, nandun sa mga beer houses. Yun ang buhay natin noong araw. Pero ngayon, ang buhay natin, nandoon sa sambahan, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Lifestyle, kasama na yung ating mamumuhay, yung ating pananalita, yung ating gawi. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, ano ang gagawin natin for the glory of God. Ever say amen? So ang buhay, yung lifestyle natin, iba na ngayon ang lifestyle ng Kristiyano. Ang lifestyle natin ay naglilingkod na tayo sa mahal na Panginoon. Another thing, to live as a pilgrims, there is a day to remember. Ano po yung day to remember? Meron tayong araw na alalahanin. Day, ibig sabihin, which they shall behold, glorify God in the days of visitation. Meron takdang araw na tayo kukunin ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen?
Amen. Merong time na kukunin na tayo ng Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Kukunin tayo ng Diyos, alisin tayo sa Diyos. Hindi ito ang ating tahanan. Hindi ito yung ating permanent place, mga minamahal. Permanent, tinatawag na dwelling place. Merong inihanda ang Diyos sa atin ng langit. Ang mahal na Panginoon, napakabuti. Amen. Kaya ang sabi niya, let not your heart be troubled. Huwag kang mabahala. May trouble sa mundo. Bahala ang problema dyan. Amen. Lilipas din ang problema. Sabi, let not your heart be troubled. I have prepared a place for you. Then I will come back and return and to receive you unto myself, that where I am, ye may be there also. So yung langit, yun ang ating totoong puloy-anan. Ever say, praise the Lord. Amen. So living in a pagan land, mga minamahal, pilgrims should hope for the grace to come. 1 Peter chapter 3 or chapter 1 verse 13, palihog. 1 Peter chapter 1 verse 13. 1 Peter chapter 1 verse 13. Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Amen. Dito po sa unang Pedro Kapitulo 1, ang talata ay 13. Kaya't inyong bigkisan ng baywang ng inyong pag-iisip na magiging magpapigil kayo at inyong ilagak sa lubos ng inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo ng paghahayag ni Yesu Kristo. Amen. Praise the Lord. Amen. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hope for the grace to come. Hope, pag-asa. Sinasabing pag-asa, mga minamahal, sa biyaya ng Diyos na darating sa atin. Amen. Hindi tayo, mga minamahal, nagbabaka sakali. Hindi po, mga minamahal, ang paglilingkod natin sa Diyos, sayang. Sayang yung binigay mo, sayang yung oras mo, sayang yung panahon mo. Hindi po sayang lahat ng ating ginagawa. Dahil meron sinasabi ng Biblia, hope, mga minamahal, for the grace to come. Amen. Merong pag-asa sa tinatawag na panahon na biyaya na darating sa atin. Mga minamahal. Another thing, sabi na bilang mananampalataya, living in a pagan land, pilgrims should be holy. Children of God, tayo po yung anak ng Diyos, tayo po yung magpakabanal. In all manner of conversation, sa lahat ng gawi, sa atong kinabuhi, mga kaigsuunan, sa tanan natong pagabuhaton, mga minamahal, mahimo kitang balaan sa tanang atong mga pagahimuon. Amen. So, sabi namin, be holy. Be holy, for God is holy. Tinawag tayo ng Diyos para tayong magpakabanal. Ano bang ibig sabihin ng holiness? Holiness, mga minamahal, kindly Hebrew 12:14, pakibasa natin sandali ang holiness. First Peter chapter 3 verses Hebrew 12:14. Hebrew muna tanak. Hebrew 12:14. from the book of Hebrew chapter 12 verse 13. 14. Verses 14 and 15. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord, looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Amen. Amen. 14 lang po. Pakibasa lang po yung sige. 12:14 lang. Dito po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 12, ang talatay 14 hanggang 15. Sundin niyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakita sa Panginoon. Pag-ingatan na baka ang sino man di makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y pagabagin ng anumang ugat na kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Amen. Praise Everybody the Lord. shout, praise the Lord. Ano pong ibig sabihin ng holiness? Holiness is being separated from sin and being set apart for God. It is to be close to God, to be like Him, and to seek His presence
righteousness and fellowship with all our hearts. Above all things, holiness is God's priority for His followers. Ever say amen. Holiness daw po mga minamahal, sabi ng ating nabasa, being separated from sin. Hiwalay tayo sa kasalanan. Yan ang ibig sabihin ng holiness. Kaya sabi ng be holy, ibig sabihin hiwalay tayo sa kasalanan and set apart for God. Tayo para sa Diyos, be close to God. Ever say amen. Tayo po'y maging close sa mahal na Panginoon, sabi po ng Biblia, and to seek His presence. Hanapin natin ang presensya ng Diyos. Yan po ang tinatawag na holiness. Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, live righteousness and fellowship with all our hearts. Mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Yan po ang holiness. Kaya pag sinabing holy, be holy in all manner of conversation, sa lahat ng ating ginagawa, tayong magpakabanal. Sikapin natin, mga minamahal, tayong magpakabanal. Yung tinatawag kasi mga minamahal na perfect holiness sa Diyos yun. Ever see, amen? Mahal na Panginoon yun. Pero tayo mga minamahal, pwede tayong maging banal sa magitan ng ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Ever see, amen? So dito pa lang mga minamahal, tayo po'y maging banal. Sa ito po ang layunin ng Diyos. Holiness, sabi ng Biblia, no man shall see the Lord without holiness. Ever say, praise the Lord? Amen? Without holiness, no one can be useful to God. Hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos kapag hindi ka manginabuing balaan. Ever say, amen? Dahil hindi ka sasamahan ng kapangyarihan ng Diyos. Ever say, amen? Pag namumuhay ka ng banal sa harap ng Diyos, nandoon ang kapangyarihan ng Diyos, sasamahan ka ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ever say, amen? Kasama mo ang kapangyarihan ng Diyos. Napakasarap, nabubuhay ka na kasama mo ang kapangyarihan ng ating mabait na Diyos. Ever say, praise the Lord. Amen. Sabi po mga minamahal, without holiness, no one will see the Lord. Mga minamahal, kung walang kabanalan, hindi natin makikita ang Diyos. Kaya dito po mga minamahal, tinaturo natin ang lahat para tayo po ay maging karapat-dapat. Sabi po ng ating nabasa, be holy, children of God. And another thing, proclaim the praises of God. Bilang mga pilgrims, pahayag natin, saan man tayo dadalhin ng Diyos, huwag natin ikahiya ang Biblia. Ever see, man? Huwag natin ikahiya ang salita ng Diyos. Ipahayag mo ang salita ng iyong amang nasa langit. Ito'y magbibigay ng buhay sa mga taong nasa lusak ng kasalanan. Once upon a time, ikaw rin ay nandoon sa lusak ng kasalanan. Merong taong ginamit ang Diyos sa iyo, magbahagi ng salita ng Diyos, kaya ka narito. Ever see, amen? So ikaw din ngayon gagamitin ng mahal na Panginoon para i-share mo ang salita ng Diyos sa iba. Paano ka masave kung hindi ka kung hindi wala nag-share? Ako na-save ako, yung aking auntie, galing Manila pa. Sinadya lang kami pumunta sa amin sa Tarlac, napakalayo. Pagdating niya sa Tarlac, dalawang salita lang sinabi niya, Nilo, totoo ang langit, totoo ang impyerno. Ang dami kong marijuana sa bulsa nung oras na yon, mga minamahal. Nung sinabi niya, totoo ang langit, totoo ang impyerno, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi mawala sa isip ko yung langit at impyerno. Paglabas ko ng daan sa aming labas ng bakuran, nandoon yung barkada, nag-aantay na. Mga minamahal, sabi ko sa kalan, sabi ng auntie ko, dumating totoo raw ang langit at impyerno. Tagtawanan sila, iniwanan ako. Mga minamahal, yung lahat ng marijuana sa bulsa ko, tinapon ko na. Pagkatapos tumingal ako sa langit, sabi ko, mahal na Panginoon, dalin mo ko sa iyong gawain. Mula ng araw na yon, tinawag ako ng Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Dalawang salita lamang, langit, merong impyerno, na baler na ako, mga minamahal. Ganon kamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Hindi lalabas ang salita ng Diyos, hindi magdadala ng biyaya sa mga tao madatnan ng Ebanghelyo. Ever see, amen? Hanggang ngayon, totoo ang langit, totoo ang impyerno, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya na ako'y masave, mga minamahal. May calling ang mahal na Panginoon, hindi ko maintindihan. Grabe ang first love ko. Pag nagkamali ako ng kaunti, managinip ako na sa impyerno. Hindi ko pa nabasa sa impyerno na merong uod na hindi namamatay, saka yung apoy hindi namamatay.
Pero pinaranas na sa akin ng mahal na Panginoon. Naginip ako, nandun ako sa impyerno. Inuud ako doon, napakaba ng mga uod, natataba, malahibo. Binubunot ko sa aking katawan, napuputol, nandoon. Nakadugtong pa rin. Mga minamahal, doon ako nagkaroon, nasinidlan ako ng malaking takot. Ang Biblia, totoo pala ang salita ng Diyos. Nangungusap ang mahal na Panginoon. Kaya na ako'y nagkaroon ng takot sa mahal na Panginoon. Mula noon, ayaw ko nang bumalik sa bisyo. Ayaw ko nang bumalik sa kasalanan. Hindi na ako uminom. Hindi na ako naggarilyo. Hindi na ako nagmarijuana. Hindi na ako nagdrugs. Hindi na ako ng babae nung araw. Naman napakaraming prostitutes sa Angeles City. Mga minamahal. Pugad yun ng mga prostitution. Salamat sa Diyos. Binago ako ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, totoo. Tayo po'y magpakabanal sapagkat Diyos ay banal. Nung araw na sa reliyon tayo, wala tayong kabanalan. Nung araw na sa reliyon tayo, mga minamahal, tayo hinahanap natin ng kasalanan ng tukso. Mga minamahal, wala tayong takot sa Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, without fear of the Lord, will flirt to evil and be corrupted by it. Pag wala ka sa takot sa Diyos, mahulog ka sa kasalanan. Without fear of the Lord, when we fall into sin, we will not motivated to repent. Hindi ka magsisisi, wala kang pagsisihan dahil wala kang takot sa Diyos. Ever say amen? But to fear the Lord is to depart from evil. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Meron na tayong takot sa Diyos ngayon, kaya tayo nagsisi. Kaunting pagkakamali, humingi tayo ng habag at tawad sa ating mahal na Panginoon. Napakasarap maglingkod, meron tayong Diyos. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. So another thing, glorify God with good works. As a pilgrim living in a pagan land, pilgrims should glorify God with good works. Mabuting gawa. And sabi po ng Biblia, patiently endure hardship. Kindly yung last verse na natin ito mga minamahal from the book of 1 Peter chapter 3. Verse 13 to 17, kindly. 1 Peter chapter 3 verses Chapter 3 verse 13 to 17. Praise the Lord. Hallelujah. And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good? And if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, with meekness and fear, having a good conscience, that whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. For it is better, if the will of God be so, that you suffer for the well-doing than for evil-doing. Amen. Dito po sa aklat ng 1 Pedro Kapitulo 3, ang talatay 13 hanggang 17. At sino ang sa inyo iaapi kung kayo'y mapagmalasakit sa mabuti? Datapot kung mangagbata kayo ng dahil sa katwiran, ay mapalad kayo, at huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot, o huwag kayong mga kagulo. Kung inyong ariing banal si Kristo na Panginoon ang inyong puso, na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kamuan at takot. Nataglay ang mabuting budi upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo ay makapaghiya ang magsipalipusta sa inyong mabuting paraan na pamumuhay kay Kristo. 17, sapagkat lalong magaling kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y magbata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So endure, patiently endure hardship. Hardship, ibig sabihin, mabigat ang laban. Ever see men? Endure, patiently hardship. Magtiyaga tayo mga minamahal sa kalooban ng Diyos. Mga bata dahil sa paggawa ng mabuti, kaysa paggawa ng masama. Doong araw gumagawa tayo ng masama, nagtsatsaga ka doon sa paggawa ng masama noong araw, amen? Lalo na ngayon tayo magtiyaga sa paggawa ng mabuti. Isang munang malakas na panakbak para sa mahal na Panginoon. Di ba nagtsatsaga tayo doon? Kahit lasing na lasing ka na eh. Hindi ayaw pag umatras.
Sa ngalan ng barkada, ever say amen. Suka ka ng suka doon, mga minigaan mo na yung suka mo, ayaw mo pa rin umatras. Sa ngalan ng barkada, amen. Wala namang kwenta yun, never say amen. Ubos na yung pera sa bulsa, amen. Hindi na alam daan pa uwi. Nagligid-ligid na lang sa kanal, never say amen. Ganon yung buhay natin ng araw. Pero nagtsatsaga ka doon. Amen. O di ba? Sugal kahit walang pera, sige lang tingin sa sugal, magdamag ka na kasi sigang mata. Di ba? Pero ngayon, mga minamahal, nagpupuri na tayo sa ating mabait na Diyos. Malakpakan natin ng malakas ang ating malapakan. Dating gawin natin yun eh. Amen. Kaya alam natin. Amen. Yung buhay natin nung araw talagang walang kwentang buhay. Pasabi kong walang kwentang buhay. Kaya nung araw, sabi ko, mahal na Panginoon, ba't kayo pinanganak ako sa daigdig na ito? Meron time na magmumuni-muni ako, pagod ako. Pagod yung katawan, pagal yung katawan ba? Dahil sa kasalanan, pagkatapos mag-commit ng fornication, adultery, o yung mga fornication, mga minamahal, guilty ka. Wala kang kapayapaan. Amen. Amen. Pero ngayon, napakasarap mabuhay kasama si Kristo. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, mga batad, dahil sa paggawa ng mabuti, kaysa dahil sa paggawa ng masama. Mas maiging magtiyaga tayo sa pagpaglilingkod sa Diyos kaysa paggawa ng masama. Mga minamahal, sabi namin, endure, patiently endure hardship. Kung tayo inuusig dahil kay Kristo, okay lang. Pinagwika ng masama dahil sa paglilingkod sa Diyos, okay lang. Amen. Yung aking mga barkada doon sa amin nung araw, grabe ang pag-uusig sa akin. Mga hindi basta-basta pag-uusig. Mga minamahal, hindi naman sila ganun. Hindi naman ganun yung samahan namin. Pero nung ako'y maging Kristiyano, bumaligtad, galit na galit ang demonyo. Dahil meron palang layunin ng Diyos sa buhay mo. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Pero ngayon, baligtad muli. Pag may problema, tatawag. Pag may sakit na, mamamatay na sila. Sinong tatawagan ako dito? Mangingin ng prayer. Kahit nagtinga na. Amen. Pila ka buhok nagtinga, nangamatay na sila. Mga minamahal, bago man mabalagutan ng hininga, mangumpisal ba sa nili sa pare, sa ako, mga minamahal, mga yung ampag-ampo, amen. Doon sa ospital, sa mga ICU, mga minamahal, sabi ko, napakasarap maglingkod sa Diyos, amen. Amen. Walang kalugihan sa paglilingkod sa Diyos. Wala tayong kalugihan sa paggawa ng mabuti. Kaya sabi po ng Biblia, endure, patiently endure hardship. Hardship, mga minamahal itong paglilingkod sa Diyos. Hindi naman basta-basta. Amen. Pero, pagtiyaga tayo, may langit na nakantay sa atin. Sa malakas na palakpak para sa ating mabait na Diyos, manindog kitang tanan, mga igsoon. Praise the Lord. At ating Holy Supper ngayon, mga minamahal, ihanda natin ang ating mga puso, pananglitan mga kaigsunan na niya katakaroon sa atong Holy Supper, busa atong giyang tanan sa pagsusi sa atong kaugalingon. Mga kaigsunan, din kita nakaplagan sa Diyos. Atong mga pagkukulang, makabatong paginulsol, mga kaigsunan, makadiyos nga paginulsol. Atong ihanda mga atong mga kaugalingon. Mawit mo tayo mga minamahal. Praise the Lord. Meron tayong bisita, atong gihangyo atong mga bisita na palihog duol dito sa tubangan kung natayong bisita. Bakit kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan ay hindi ko makamta. Tulad ng bata, ako ay may ninanais. Sa buhay ko ay nais maging ang hangarin niyan. Ay ko napapansin, ang Diyos pala sa akin ay layunin. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan mo. Kailangan siya ay panalangin.
Hallelujah, hallelujah. Sa dalangin mo, ang Diyos ay may sagot. Yes, hallelujah. Hindi ka pa iba ang nais niya. Kung minsa'y maghintay at itutugon sa'yo, kung ito'y layunin niya. Ang galing ng Diyos ay sa kabutihan mo. Kailangan siya ay pananalingan mo. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ang galing ng Diyos ay sa kabutihan mo. Kailangan siya ay pananalingan mo. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ang galing ng Diyos ay sa kabutihan mo. Kailangan siya ay pananalingan mo. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ang galing ng Diyos ay sa kabutihan mo. Kailangan siya ay pananalingan mo. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Praise the Lord, hallelujah. Sa pagkakataong ining oras sa mga kaigsunan, para sa atong mga bisita, niya karon sa dawaton ninyong atong Ginoong Jesucristo, praise the Lord, na inyong manluluwas. Gulahan kaigsoon, praise the Lord. Ang Ginoo na miyari sa kalibutan, mga kaigsunan ko, ningon sa bilang kasulatan para sa mga kabos, alang sa paginulsol. Gulahan ng mga kabos kay ilang gingarihan sa Dios. Palapakan natong Ginoo maigsoon. Kasagaran gipili sa Dios, dili mahalang doon, dili taas nga mga tao, dili mga mangyalamon, mga kaigsunan ningon sa Biblia, sa kalibutan. Gipili sa Dios ang mga kabos ug timawa, aron sila makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Amen. Patong mga bisita karon, dawaton ninyong Ginoo, nga inyong manluluwas, ipinangga kamo sa Dios, mahimo kang anak sa Dios, sukad karong adlaw, isulat sa Ginoo ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi, ug ang Espiritu sa Dios mopuyo sa imong kasing-kasing. Magmalipayon ka, malinawon sa imong pagpuyo. Na Dios na nagmahal kanimo. Ibayong kamot igsoon sa atong bisita ug ilitok kini mga pag-ampo. Sabat ka sa pag-ampo, Ginoong Hesus. Ginoong Hesus, salamat sa imong pagtawag kanako. Ginoong Hesus, salamat sa pagtagad kanako. Ginoong Hesus, niya ko karon sa imong atubangan. Ginadawat ko ikaw, akong manluluwas, Ginoo, Dios, ug Hari sa akong kinabuhi. Ginoong Hesus, ginigugma ko ikaw, gigugma ko ikaw, Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong sala. Himon mo kung tinuod mong anak sa kasing-kasing ug sa binuhatan. Kini akong gipangayo ug gipasalamatan sa imong halangdungalan. Amen. Pagampo kami langit ng Amahan. Salamat Ginoo sa una pagampo sa among beloved pastor,
Salamat sa mga kalag nga midawat kanimo pasaylo silang mga sala. Isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Imuan silang tinuod mo anak sa kasing-kasing ug sa binuhatan. Pasaylo silang tanan Ginoo. Ning oras sa ngalan mo Ginoong Hesus I pray. Amen. Daligo ng Dios. Balik ka mo sa inyong lingkuranan maigsoon. Maminamahal niya kita karon sa sagradong bulhaton, sa paghandom, sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Ginoo mga minamahal, 2,000 years ago, milabay mga kaigsunan before siya gilangsang sa krus. Iyang kauban ang iyang mga tinunan, mga kaigsunan. Mga minamahal, og nagingon na siya, buhaton niyo kini sa paghandom kanako. Atong buhaton karon paghandom sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa ka maayo, unsa ka buutan ang Dios, mga kaigsunan ko nga namatay sa krus para sa atong kasalanan. Daligo ng Dios. Busa akong giyang tanan sa ning orasa, mga mamalandong kita mga kaigsunan. Ingon sa Biblia sa tiyang, buhatan nyo kini, susihan ninyo inyong kaugalingon. Susihan nato atong kasing-kasing, din kita nakaplagan sa Dios sa atong mga pagkukulang, mga itagpasaylo sa Ginoo. Ang atong Ginoo may atong kasalo karon sa atong banal na panihapon, maigsoon. Ang iyong presensya na sa atong taliwala, maigsoon. Musulod siya sa inyong kasing-kasing, hallelujah. Hallelujah, yung gitanaw karon ang imong kasing-kasing, hallelujah. Mga ikatagpasaylohan sa atong mga pagkukulang. Usahay nato sa mga kaluyahon, mga igsoon. Usahay masubo ang Ginoo sa ato, mga minamahal. Hallelujah. Apa ng Diyos ingon sa Ginoo, kung ikumpisalan niyong sala, buutan ng Diyos matarong na magpasaylo sa atong mga kalapasan o kasalanan. Hallelujah. Nilikay sa Diyos ang iyang balang presensya, mga igsoon. Ipapati ka nato ang iyang bahigugma, mga minamahal. Ana sa atong taliwala, kasalo natong Ginoo sa atong banal na panihapon. Busa kong iyong tanan, mga igsoon. Santang magamit kita sa kalawidon, mamalandong kita, padayon kitang mamalandong sa kayo sa Ginoo. Search me, O God. Maminasusihan nato ang atong kasing-kasing. Hallelujah. Awitan nato ang Ginoo, maminamahal. Padayon kitang magkipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Padayon kitang magkaisunang mamalandong sa dakong kayo sa Ginoo. Hallelujah. 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 Search me, oh God, and know my heart. Yes, Lord. Today. Forgive us shortcomings, our sins, our transgression, O God. Cleanse us, O Lord. Hallelujah. Lord, we hunger for your presence. Lord, touch our heart, O God. Hallelujah. Have mercy upon us, O God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. From every sin and set me Search me, oh God, Hallelujah. and Forgive us, O know God. Hallelujah. my Forgive our heart. shortcomings, our sins. Forgive our sins, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Forgive thy children. Lord, cleanse us from all unrighteousness, O God. Hallelujah. Hallelujah. Savior, know my thoughts, I pray. Save the way. Some wicked way.
sa aking oras sa mga kaigsoon akong giyang tanan sa pag-ampo mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Langit ng amahan sa makagahom sa tanan sa ngalan mo Ginoong Yesus. Niya kami sa mga tubangan o Diyos, nagpaubos sa among kaugalingon. Ginoo, kaluyan kami pasaylo, ang matago sa kanamo din kami nakablagan. Sa among mga kakulangan, kalapasan, na buhat sa mga tubangan. Inluha mo kasing-kasi mo kami tako sa pagsalo sa banal na panihapon o Diyos. Ginoo, pasaylo ang iyong mga katawan o God. Pasaylo ang matago sa kanamo o God. Hallelujah, forgive us. Forgive us, O God. Hallelujah, hallelujah. Amen. Mga isoon, kuha na ito ang tinapay. Mo kinisimbolo sa lawas sa atong Ginoong Jesucristo, mga kaigsunan. Hallelujah. At sabi ng Biblia, mga kaigsunan ko, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kainin po natin ang tinapay, mga igsoon. Ating kuhawan ng katas ng upas, mga igsoon, simbolo kini sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo. At gayon din naman, inawakan ng saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y nagsiinom sa pag-aalala sa akin at inumin, mga igsoon. Yes, Lord. Thank you for your presence, O God. Thank you, Lord, for your grace. Hallelujah. Thank you so much, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. How great thy love, O God. Hallelujah. How faithful thy love to thy children. You are great, O Lord. Hallelujah. Thank you so much for your holy presence. Hallelujah. 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 Rejected alone. We love you so much. We love you so much, oh God. We love you so much. We love you so much. We love you so much. Hallelujah.
Diyos, maigsoon. Hallelujah. Mga minamahal, magampo kitang tanan sa atong mga panghinanglan sa Ginoo. Ipahibalo sa Dios ang inyong panghinanglan. Sabi ng Biblia, ayaw ka mamalisang, mabalakas sa bisag unsang butanga. Ipahibalo sa Dios ang inyong panghinanglan. Ang Dios, mga kaigsunan ko, nagdunay pagbati ka na itong maigsoon. Hallelujah. Maayo ang Dios na itong gialagaran. Mga pukit ng tanan, nabriang langit, para sa atong mga pag-ampuning orasa. Hallelujah. Langit nung amahan sa ngalan mo, Ginoong Yesus, Diyos na makagagahom sa tanan. Salamat, Ginoo, sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagkamatinud-anon sa imong mga saad. Ginoo, amo man namong mabuhat ang imong kabubuton, among madawat ang imong mga saad, O Diyos. Sa unang pag-ampo sa among beloved honorable Pastor Weldy Estrada Almeida, Ginoo, pasaylo ang kamatago sa kanamo sa makausapa. Nasayod ka, O Diyos, sa ilang panghinanglan kanimo. Nasayod ka sa dunay mga problema, dunay mga balatian. Ginoo, ikaw, O Diyos, sa magalig-on, ikaw magapanalangin kanila. Panalanginan ang imong mga katawhan, O Diyos, imong gitawag, gipili. Lig-unan kami sa among pagpangalagad, dasigon kami sa kanunay, O Diyos. Ikaw magasulbat sa dunay problema. Ikaw mag-aayo sa dunay mga balatian, O Diyos. Magapanalangin sa ilang mga trabaho, sa ilang mga loved ones. Mga unsaved loved ones, tawagan mo na mga lagad kanimo, God. Panalanginan, Ginoo, ang ilang negosyo, ang tanan nilang panginabuyan, tanang pagaguputan sa ilang kamot. Ikaw, Diyos, sa magapanalangin, magabusay mong grasya. Panalanginan kami taas kinabuhi, maayo panglawan sa matag-adlaw. Ilayo sa mga aksidente, mga disgrasya sa among mga biyahe, O God, sa matag-adlaw, ampingan, imong mga katawan, bantayan sa imong mga manalundaw, O Diyos, sa matag-adlaw o gabi, bantayan ang kaming tanan, O Diyos. Salamat sa iyo, tanang grasya, mga butang, O God, panalanginan kaming tanan, sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Hallelujah. Ipandong kamot sa atong ulo, mga igsoon, atong badlungan ng mga sakit balatin langit nung amana mo gigamit ng imong halandon gamana ngalan Ginoong Yesus sa pagbadlong sa tanang buhat sa kaaway mga sakit balatian sa ngalan ni Ginoong Yesus. I bind the power of darkness, infirmity, sickness, demons of cancer, leukemia, TB, diabetes, goiter, sa tanang sakit sa matang balatian sa lawas, lumayas ka sa ngalan ni Ginoong Yesus. Problema pahawa, problema sulbat sa ngalan ni Ginoong Yesus. Kaluyahon pahawa, mga buhat sa kaaway, lust of the eyes, lust of the flesh, cast out in the name of Jesus. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Manindog kitang tanan, mga minahal. Ug agig pasalamat sa atong buot ang Dios. Mulok sa takaram tulo ka beses. Dungan ta sa pagsinggit nga makusog nga hallelujah. Praise the Lord. Taman sa ginawa. Ever say amen. Parang manglaya sa mga sakit sa atong lawas. Dungan tantanan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless you all, mga minahal. At balik ta sa kadali sa itong lingkuranan, maigsoon. Doon natin announcement. Magkuha tayo special offering kadali para sa atong announcement. Bago tayo magkuwag, mag-closing prayer, magamputa kadali sa atong special offering. Langit mong amahan sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Ikaw, Diyos, sa magapanalangin, O Diyos, sa tanang kamot nga magahatag para sa among special offering, Ginoo. Ibalik ka nila sa kanang makapilo-pilo nga panalangin sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Amen. Announcement, mga imigsoon, general practice after service, beloved cherubim and children's choir for recognition. Huwag po muna uuwi, mamaya po ang alis ng coaster pagkatapos ng practice. So, wala pa yung manghuli kay next Sunday kasi atong ginawag ng recognition para sa atong mga children o cherubim. Everybody say amen. O itugod sa Dios, next Sunday doon na tayo bisita gikan sa Manila sa beloved children. Palapakan nato ang Ginoo, maigsoon. Amen. So next Sunday doon na tayo bisita para sa ating cherubim and children choir for recognition. So doon na tayo practice karon, pabili lang sa maigsoon ko. Dugan bang announcement? By Monday, palihog, mamandadayan ba? Monday? Wala pa yung announcement para this coming Monday. So wala pa. Akong naibuhan mga kaisunod, doon ay choir assembly this coming Monday. So waiting pa sa atong announcement. Maigsoon. Palihog kung okay, ato nang isingit kung naa ba. This coming Monday ba? O isang orasa ba ang inyong tuloy? Palihog.